4,000. This one? This soil. This soil, ha? You eat, ha? Magandang araw mga kabayan. Ngayon naman nga pala punta uli sa market. Wala ako sumusunod. Tinawagan ko na yung boda-boda. Nandyan na daw sa labas eh. Tahimik na tahimik sa compound namin eh. Hello. Yes, sir. Going to market. Okay. Yung nasa gawing kanan na yan, dyan yung workshop namin. Kaya walang problema sa akin dito pag papasok. Kahit alas 8 na ako pumasok, okay lang. Benjamin. Ha? Makir. Kep. Kapol. At para doon sa mga bago lang sa channel natin, ipapakita ko po uli yung itsura ng kalsada nila dito. Ganyan ang paligid dito. Walang sementadong kalsada dito sa lugar na to. Doon sa capital city meron, pero dito wala talaga, pati airport. Dito nga pala kapag pumupunta ako ng palengke, ang unang-unang pinupuntahan ko yung mga isda. At kung pumunta nga pala ako ng palengke, kadalasan Sabado. Minsan lang ako pumupunta ng Linggo kapag yung hindi pwede ng Sabado, muulan, mga ganyan. Pero ang karaniwan talaga, Sabado. At alas 3 ng hapon. Dahil yung dating ng mga isda rito, sa ganong oras, alas 3. Kapag mga 3:30, wala ka nang makitang maayos na isda nun. Minsan nga, yung alas 3, hindi na rin maganda yung mga isda dumarating. At pagkatapos ng isda, ang isinusunod ko naman lagi yung sa bigas. Dito naman ako bumibili ng bigas. Madaming mga pwesto, pero ang suki ko talaga dito. Ipakita ko rin sa inyo yung mga ibang paninda nila. Dito rin ako bumibili ng asukal, ng tsaa. At mapapansin nyo dyan, meron ding napkin para sa mga babae. At meron ding mga diaper para sa mga baby. Marami na rin daw sa kanila yung gumagamit ng mga ganyan. Doon sa bilihan ng mga gulay, ang binibili ko doon pati na yung itlog. Dahil yung suki ko doon, meron siya mga kamatis, patatas, mga ibang paninda. Meron din siyang itlog. Doon ako lagi bumibili. At siguro meron na rin kayong mga napanood na dito daw sa Africa kinakain yung clay. Meron talaga silang clay na kinakain, lalong lalo na yung mga buntis daw. Dahil sa calcium daw yun eh, para daw sa calcium. Ganito yun. This one? This soil. This soil, ha? You eat, ha? Kung titingnan natin parang bato, pero hindi bato yan, clay yan. Kaya kapag nabasa daw yan, lumalambot.
At kahit naman daw hindi buntis, pwedeng kumain yan. Kahit nga mga lalaki, pwede daw kainin yan. Pero ang talagang karaniwang kumakain daw niyan, yung mga buntis. Yun yung mga nire-recommenda nila dito kapag buntis. Dito nga matagal na ako, pero noong Sabado lang ako nakakita nung napakaraming mga Asian doon sa market. Dati may nakikita ako paminsan-minsan, konti lang, mga 2, 3, 4, ganun lang. Pero nung Sabado, ang dami ng mga Nepalese yun, Nepalese. Dahil dito, yun sa kabilang grupo ng UN, yung UNMISS, ang batalyon dyan, yung mga sundalo, Nepalese batalyon. At yun namang sumusunod sa kanila na nakahubad, pinalabo ko na dahil masasensor tayo. Alam nyo na kung ano yung tsura. Baliw po yung tao na yun. At marami rin dito niyan. At ito pa po yung mga ibang video na kuha dito sa palengke nila. Kanina nga pala merong isang cleaner, nagbebenta siya ng mga mani. Ayan o. Meron namang mga bumili. Ito nga binigyan ako nung isang kasama ko. Dito nga pala, karaniwan sa kanila yung mga ganito. Kahit hilaw yan, kinakain na nila yan. Kaya nasanay na rin ako. Pag binigyan ako ng ganito, kinakain ko na rin. Pero yung mga binigay sa akin ni Benjamin nung nagpunta ako doon sa kanila, niluto ko. Ganyan o. Kinakain na lang namin ng ganito yan. At ayan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung shinare ko ngayon. At maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.